Good morning sa lahat. Tara, basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 02 August 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 40, ang pangitain tungkol sa templo. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Pasensya na, late na tayo ngayon nag-umpisa. Ay, ang haba. Okay guys, basa na tayo. Ezekiel chapter 40 verse 1, noong ika-10 araw ng bagong taon at ika-25 taon ng aming pagkabihag, 14 na taon pagkatapos masakop ang lungsod ng Jerusalem, nilokoban ako ng kapangyarihan ni Yahweh. Verse 2, sa isang pangitain, dinala niya ako sa tuktok ng isang napakataas na bundok sa Israel. Sa tapat ko may nakita akong tila isang lungsod. Verse 3, inilapit niya ako roon at may nakita akong isang tao. Sa may pagpasok ng lungsod si tila tanso, may hawak ng pising lino at panukat. Verse 4, sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, talasan mo ang iyong mga mata at tainga. Tandaan mo mabuti ang lahat ng ipapakita ko sa iyo sapagkat ito ang dahilan ng pagkadala sa iyo rito. Pagkatapos sabihin mo naman ito sa mga Israelita. Ang tarangkahan sa gawing silangan. Ezekiel chapter 40 verse 5, ang nakita ko ay templo na napapaligiran ng pader, kinuha ng tao ang kanyang panukat na 3 metro ang haba at sinukat ang pader sa paligid ng templo. 3 metro ang kapal nito, gayon din ang taas. Verse 6, pagkatapos pumunta siya sa tarangkahan sa gawing silangan, pumanhik siya sa mga baitang nito at sinukat ang pintuan. Ang taas nito ay 3 metro rin. Verse 3, sa kabila nito ay may daanan at may 3 silid sa magkabila. Ang mga silid na ito ay parisukat, 3 metro ang haba. Gayon din ang luwang at ang pader sa pagitan ay 2.5 metro. Sa kabila ng mga silid na ito ay may daanan patungo sa malaking bulwagan sa harap ng templo. Ang haba nito ay 3 metro. Verse 8 to 9, sinukat niya ang bulwagan, ang lalim nito ay 4 na metro. Ito ang pinakadulo ng daanan sa pintuang malapit sa templo. Ang kapal ng dulo ng pader nito ay 1 metro. Verse 10, pare-pareho ang sukat ng mga silid na ito at magkakasing kapal ang mga pader sa pagitan. Verse 11, sinukat din niya ang pasukan papuntang tarangkahan. Ang kabuuang luwang nito ay 6.5 metro at 5 metro naman ang tarangkahan. Verse 12, sa harap ng mga silid ng bantay pinto ay may pader na 0.5 metro ang taas, gayon din ang kapal. Ang mga silid ay kwadrado. 3 metro ang haba, gayon din ang luwang. Verse 13, pagkatapos sinukat niya mula sa gilid ng unang silid hanggang sa huling silid. Ito'y may 12.5 metro. 12.5 metro. Verse 14, nasusundan niyo ba ako guys? Ezekiel chapter 40 verse 14, sinukat din niya ang bulwagan sa pasukan at ito'y may 10 metro. Verse 15, ang kabuuang haba ng daanan mula sa tarangkahan hanggang sa huling silid ay 25 metro. Verse 16, ang silid ay may bintana upang makita ang labas at mayroon din sa mga pader sa pagitan ng mga silid. Sa mga pader naman sa loob ng silid ay may dibuhong puno ng palmera. Ang patio sa labas. Ezekiel chapter 40 verse 17, dinala niya ako sa patio sa labas. Doon ay may 30 silid na nakadikit sa pader. Sa harap ng mga silid na ito ay may bahaging nalalatagan ng bato. Verse 18, naabot sa gusali sa pasukan, ito ay mababa kaysa patio sa loob. Verse 19, may mas mataas na daanan patungo sa patio sa loob. Sinukat ng tao ang pagitan ng 2 daanan at tumabot ng 50 metro. Ang tarangkahan sa gawing hilaga. Verse 20, ang pagkaraan, sinukat niya ang daanan sa gawing hilaga na papunta rin sa patio sa labas. Verse 21, ang 3 silid ng mga bantay pinto, ang mga pader sa pagitan at ang bulwagan ay kasinlaki rin
Nang nasa tarangkahan sa gawing silangan, ang haba ng daanan ay 25 metro at 12 kalahating metro ang luwang. Verse 22, ang bulwagan, mga bintana at dibuhong puno ng palma ay katulad nga ng nasa tarangkahan sa gawing silangan. 7 ang baitang nito at nasa dulo ang bulwagan paharap sa patio. Verse 23, sa tapat ng tarangkahang ito ay may tarangkahan ding papasok sa patio sa loob. Tulad ng sa gawing silangan, sinukat niya ang pagitan ng tarangkahan sa hilaga at ng tarangkahan sa timog at ito'y umabot ng 50 metro. Ang talino naman ni Ezekiel, puro numbers na ito guys eh. Natatandaan nyo ba yung mga luwag ng ano? Okay, sinukat niya yung verse, Ezekiel chapter 40 verse 23 guys, ulitin natin. Sa tapat ng tarangkahang ito ay may tarangkahan ding papasok sa patio sa loob tulad ng sa gawing silangan. Sinukat niya ang pagitan ng tarangkahan sa hilaga at ng tarangkahan sa timog at ito'y umabot ng 50 metro. Ang tarangkahan sa gawing timog, Ezekiel chapter 40 verse 24, dinala niya ako sa gawing timog at do'y mayroon ding tarangkahan. Sinukat niya ito'y kasukat din ng ibang tarangkahan. Verse 25, may mga bintana rin ito sa paligid tulad ng ibang tarangkahan. Ang haba ng daanan nito ay 25 metro at 12 kalahating metro naman ang luwang. Verse 26, 7 rin ang baitang nito at nasa dulo ang bulwagan paharap sa patio. May tig-isang dibuho ng puno ng palmira ang pader ng pasilyo. Verse 27, mayroon din itong daan papunta sa patio. Sa loob ng haba nito ay 50 metro. Ang patio sa loob, ang tarangkahan sa timog. Ezekiel chapter 40 verse 28, ako ang ipinasok niya sa patio sa loob, sa tarangkahan sa gawing timog kami nagdaan. Sinukat niya ito at kasukat din ng iba. Verse 29 to 30, ang bulwagan, mga silid nito at pader sa pagitan ay tulad din ng ibang tarangkahan. May mga bintana rin ito. Ang haba ng pasilyo ay 25 metro at 12 kalahating metro naman ang luwang. Verse 31, ang bulwagan nga nito ay paharap sa panlabas na patio. May dibuho ring puno ng palmira ang pader ng daanan at 8 ang baitang patungo sa tarangkahang ito. Ang patio sa loob ng tarangkahan sa silangan. Ezekiel chapter 40 verse 32, itinuloy niya ako sa loob ng patio sa gawing silangan. Sinukat niya ang tarangkahan nito. Ito ay kasukat din ng iba. Verse 33, gayon din ang bulwagan nga gayon din yung verse 33 guys. Gayon din ang bulwagan, mga silid ng bantay, pinto at ang pader sa pagitan, naliligid ito ng mga bintana. Ang haba ng daanan ay 25 metro at 12 kalahating metro naman ang lapad. Verse 34, paharap sa patio sa labas ang bulwagan, may dibuho ring puno ng palmira ang pader at 8 baitang ang hagdan. Ang patio sa loob ang tarangkahan sa hilaga. Ezekiel chapter 40 verse 35, pagkatapos dinala niya ako sa may tarangkahan sa gawing hilaga at ito'y kanyang sinukat, kasukat din ito ng iba. Verse 36, gayon din ang bulwagan, mga silid at ang pader sa pagitan. Ang haba ng bulwagan ay 25 metro at 12 kalahating metro naman ang lapad. Ito ay may mga bintana rin sa paligid. Verse 37, paharap sa patio sa labas ng bulwagan ito, may dibuho ring puno ng palmira ang pader na pasilyo at 8 ang baitang ng hagdan. Hala, nalilito na ako sa binabasa ko guys. Ulitin ko yung Ezekiel chapter 40 verse 37. Paharap sa patio sa labas ang bulwagan nito, may dibuho ring puno ng palmira ang pader na pasilyo at 8 ang baitang ng hagdan.
Okay, nandito na tayo sa Ezekiel chapter 40 verse 38, ang mga gusali sa tabi ng tarangkahan sa hilaga. Ezekiel chapter 40 verse 38, bilisan na natin guys at naliligo na ako sa pawis dito. Ezekiel chapter 40 verse 38, ang patio sa labas ay may isang kwarto, nakadikit ito sa tarangkahan sa loob sa gawing hilaga at abot bulwagang nakaharap sa patio. Doon nila nililinis ang mga hayop na pinatay upang sunugin sa altar bilang handog. Ito yung ini-imagine ko nung araw guys. Kung yung magkakatay sila ng handog ba para kay Father God. Sa dami ng inaano nila, parang ini-imagine ko parang slaughter na yung place ng mga hayop. 'Di ba sa palengke nga lang, 'di ba, makikita natin yung mga hayop na kinakatay. How much more ito? Parang aywan ko. Mayroon pa ba sa generation natin ngayon na ganito? Naghahandog ng buo-buo talagang hayop. Okay, doon nila nililinis ang mga hayop na pinatay upang sunugin sa altar bilang handog. Verse 39, sa magkabilang panig ng bulwagan ay may 4 na misa. Dito naman nila pinapatay ang mga hayop na ihahandog. Kahit na susunugin, handog para sa kapatawaran ng kasalanan o handog na pambayad sa kasalanan. O, na-imagine na guys kung gaano kadami kasi bukod-bukod yung handog na yan. Verse 40, may 4 na, kaya nasasabi kong mayaman sila nung araw kasi nga, kung makabili sila ng karne, buong hayop talaga, buo talaga. Samantalang tayo ngayon, per kilo lang di pa kaya. Okay, verse 39, sa magkabilang panig, Ezekiel chapter 40 verse 39. Sa magkabilang panig ng bulwagan ay may 4 na misa. Dito naman nila pinapatay ang mga hayop na ihahandog kahit na susunugin. Handog para sa kapatawaran ng kasalanan o handog na pambayad sa kasalanan. Verse 40, may 4 na mesa rin sa labas, tigalawa sa magkabila ng tarangkahan sa gawing hilaga. Verse 41, tig-4. Ang misa sa loob at labas ng bulwagan. Sa mga misang ito, pinapatay ang lahat ng hayop na panghandog. Verse 42, yari sa tinapyas na bato, ang 4 na misang patungan ng hayop na susunugin bilang handog. Ang taas nito ay kalahating metro, 0.7 metro ang lapad at ang haba. Dito inilalagay ang mga kasangkapang pangkatay sa mga handog. Verse 43, sa paligid ng mga misa ay may pinakapasamanong singlapad ng isang palad. Sa misa ay pinapatong ang karning panghandog. Verse 44, dinala ako sa patio sa loob, doon ay may 2 tanging silid, ang isa'y nakaharap sa timog at ang isa na may nakaharap sa hilaga. Verse 45, sinabi sa akin noong lalaki, ang silid na nakaharap sa timog ay ukol sa mga paring nangangasiwa sa templo. Verse 46, at ang nakaharap sa hilaga ay para naman sa mga paring nangangasiwa sa altar. Sila'y mga anak ni Zadok, ang sambahayang mula sa lipi ni Levi, na siya lamang maaring maglingkod sa harapan ni Yahweh. Verse 47, sinukat, Ezekiel chapter 40 verse 47 guys. Sinukat ng lalaki ang patio sa loob. Ito'y parisukat na 50 metro. Nasa gawing kanluran ang templo at nasa harap nito ang altar. Bukas na itong chapter. Mayroon pa palang kaloob. Mayroon pa palang karugtong. Ang patio sa loob at ang templo. Pasensya na, sobrang haba talaga. Ezekiel chapter 40 verse 48. Isinama niya ako sa bulwagang papasok ng templo. Sinukat niya ang pasukan nito, 2.5 metro ang lalim at 7 metro naman ang luwang. Ang kapal ng pader ay 1.5 metro. Ezekiel chapter 40 verse 49, ang haba ng bulwagan ay 10 metro at 6 na metro ang lalim. Ito ay may 2 pang pinakatukod sa magkabila bukod sa 2 malalaking poste. So, bukas na itong chapter 41 guys. Kaya hindi ako gaanong kinakabisado tong mga sukat-sukat kasi hindi ko alam kung nandyan pa ngayon yung
itong ano na to, binabanggit dito sa Bible. Bye everyone. God bless.